mabait, matyaga at mapagmahal. Iyan si Kila bilang asawa at guro. Inakala niyang sapat na ang pagiging tapat para mapanatili ang isang masayang pagsasama. Ngunit isang mensahe lang sa gitna ng gabi ang nagpabagsak sa lahat ng pinanghawakan niyang totoo. Hindi siya makapaniwalang ang estudyanteng tinutulungan niya ay ang siyang kabit pala ng asawa niya. Sa gitna ng pagkalugmok at sakit, nagdesisyon siyang lumaban. Iniwan ang mapanlinlang na asawa at sinubukang buuhin muli ang sarili. At sa bawat hakbang ng pagbangon, nariyan si Franco, ang co-teacher niyang tahimik lang pero palaging nandyan, handang umalalay kahit hindi niya hinihingi. Ngayon, sa bagong universidad at bagong simula, unti-unting gumagaan ang dibdib ni Kila. Ngunit handa na nga ba siyang muling magmahal o mananatili siyang bihag ng nakaraan? Babe, late ka na naman umuwi. Bungad ni Kila habang inilalapag ang tray ng 2 tasa ng tsaa sa center table ng kanilang maliit pero maaliwala sa sala. Ngumiti si Jasper habang tinatanggal ang necktie niya. May emergency meeting kasi kami, pero tinapos ko agad para makauwi ka agad sa'yo. Talaga ba? Tumawa si Jasper at lumapit kay Kila para halikan siya sa noo. Ikaw lang ang gusto kong uwian. Araw-araw. Simple lang ang buhay nila, pero buo ang pagmamahalan. 4 na taon na silang kasal. Matagal na rin silang magkakilala. High school pa lang ay may kakaibang koneksyon na sila ni Jasper. Pero hindi naging madali ang daan para kay Kila. Lumaki siyang sa lola lang nakatira, sa isang maliit na bayan sa Quezon. Maaga kasing nawala ang kaniyang ina sa sakit, habang hindi naman niya kailanman nakilala ang kaniyang ama. Puno ng sakripisyo ang kabataan niya. Nagbenta ng ice candy, naglaba ng uniforme ng mga kaklase kapalit ng baon, at halos araw-araw naglalakad papasok sa paaralan dahil walang pamasahe. Pero kahit ganoon, matalino si Kila. Laging top ng klase at dahil sa isang scholarship, nakapag-aral siya sa Maynila at naging isang guro sa universidad. Dito na rin sila nagkita ulit ni Jasper, ang unang lalaking minahal niya. At sa kabutihang palad, ang huli na rin. May conference ka bukas, di ba? Oo, pero half day lang. Yung second half in-schedule ko para bumisita kay Lola. Sagot ni Kila, sabay abot ng phone para ipakita ang litrato ng matanda. Tingnan mo, nagpaayos pa ng buhok para lang sa pagbisita ko. Parang ikaw lang. Pakyut, kahit walang lakad. Hoy, haba effort ko to. Gusto kong lagi akong presentable sa harap mo. Napangiti si Jasper habang tinititigan siya. Lagi ka namang maganda sa paningin ko. Napangiti si Kila habang pinagmamasdan si Jasper. Nilagay niya ang tasa sa gilid at tumabi sa asawa. Isinandal ang ulo sa balikat nito. Alam mo, hindi ko akalain na magiging ganito kasimple pero ganito din kasaya ang buhay ko ngayon. Hinawakan ni Jasper ang kamay niya at marahang pinisil. Deserve mo to, babe. Lahat ng hirap mo noon. Lahat ng iyak mo sa lola mo. Lahat ng panalangin mo. Sagot ako dun. Grabe ka naman. Confident ka masyado. Hindi sa confidence. Faith lang. Kasi ako rin. Nagdasal ako ng para sa akin. Pero hindi ko akalain na ikaw pala yun. Yung babaeng matalino, mabait, masarap magluto, pero ubod ng taklesa kapag gutom. Che! Sabay kurot ni Kila sa tagaliran nito habang pareho silang nagtawanan. Tumahimik silang 2 sandali habang pinapakinggan ang tunog ng ulan sa labas. Ganito ang mga gabing gusto nila. Wala masyadong ingay, walang pressure, basta sila lang. Sa ganitong mga sandali, lalo nilang naaalala kung bakit sila nagpakasal. Hindi dahil sa engrandeng pangarap, kundi dahil sa pangakong hindi iiwan ang isa't isa, kahit gaano kasimple o kagulo ng buhay. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Kila. Suot ang cream-colored blouse at slacks. Nakatayo siya sa harap ng salamin habang pinapantay ang eyeliner. Lumapit si Jasper mula sa likuran. Bit-bit ang isang tasa ng kape. Para sa pinakamagandang teacher sa buong university. Sabi nito, sabay abot ng tasa. Thank you, babe. Nagpuyat ka ba kagabi? Parang hindi ka pa rin nakakabawi ng tulog ah. Okay lang. Wala namang importanteng meeting today.
Magko-concentrate lang ako sa reports. Pero ikaw, conference mo, di ba? Yung annual teaching strategist thing. Kailangan ko magpakitang gilas. Baka next year sa ibang bansa na ako ipadala. Proud husband here. Nakangiting sagot ni Jasper habang niyayakap siya mula sa likod. Matapos ang mabilis na almusal, sabay silang lumabas ng bahay. Ibinaba muna siya ni Jasper sa university bago pumasok sa opisina. At kahit araw-araw na nilang ginagawa ito, hindi pa rin nawawala ang good morning kiss bago siya bumaba ng kotse. Good luck sa presentation mo. Good luck sa pagiging pogi. Kita tayo mamaya. Love you! Sa loob ng conference hall, confident si Kila habang nagsasalita sa harap ng mga kapwa guro. Sanay siya sa ganitong setup. Projector, mic, PowerPoint, audience. Pero sa gitna ng kanyang presentation, bigla siyang napahinto. Parang umikot ang mundo niya saglit. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa biglang pagduduwal. Excuse me for a moment, sabi niya. Pilit pinapakalma ang sarili habang lumabas ng room. Sa hallway, pabilis siyang nagtungo sa CR. Pagkapasok niya sa cubicle, napayuko siya at naduwal. Nang medyo nakarecover na, humugot siya ng malalim na hininga at tinitigan ang sarili sa salamin. Hindi kaya, bulong niya. Kinuha niya ang phone at tinext sa Jasper. Babe, remind me later. We need to buy something. Pagka-uwi niya ng bahay, tahimik lang si Kila habang nakaupo sa dining table. Nakatitig lang siya sa tasa ng salabat na inihanda ni Jasper. Hindi mo pa rin kinukwento kung anong bibili natin. Niremind kita kanina pero hindi mo binili. Emergency ba? Pregnancy test. Pero nagpabili na ako kanina and nag-test na ako. Negative. Huh? Akala ko ba? Hindi pa tayo nagpaplano. Hindi pa nga. Pero kanina habang nasa conference ako, bigla akong naduwal. Tapos, sumakit ang ulo ko. Parang, ewan, may part ng isip ko na umaasang baka. Tumahimik si Jasper. Pinagmasdan lang niya ang asawa na halatang may pinipigil na emosyon. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Gusto mo na talaga, no? Oo. Ayokong pilitin. Pero ang tagal na nating kasal. Kapag nakikita ko yung mga co-teachers ko na sinusundo ng mga anak nila after work, naiisip ko, kailan kaya ako? Hinawakan siya ni Jasper sa kamay. Hindi tayo kulang, babe. Pero naiintindihan ko. At kung yan ang gusto mo, sabay nating ipagdadasal. Pero sana, huwag mong hayaang kainin ka ng pangungulila, lalo na kung hindi pa tayo sigurado. Tumango si Kila at kahit na puno ng luha ang mga mata niya, pilit siyang ngumiti. Alam ko. Sorry masyado lang akong excited. Gusto ko lang maramdaman yung fulfillment. Hindi ko alam kung selfish ako o hormonal lang. No babe, you're just hopeful at hindi yun masama. Hinila siya ni Jasper palapit at niyakap ng mahigpit. Wala pa man, excited na rin ako. Pero gusto kong mangyari yun kapag ready na pareho ang katawan mo at ang puso mo. Thank you, love. I needed to hear that. Pagkatapos nilang kumain, pumunta si Kila sa balkonahe ng bahay nila. Hawak ang cellphone. Nagdial siya ng isang numero na kabisado na ng puso niya. Hello, La? Anak, akala ko dadalaw ka ngayon. Pinagluto pa naman kita ng paborito mong sinigang. Napangiti si Kila kahit may kirot. Sorry po, La. Hindi mo na ako makakapunta. Sumama po kasi ang pakiramdam ko. Nako, may lagnat ka ba? Gusto mo ba puntahan kita dyan? Wag na po, La. Kaunting hilo lang to. Siguro, stress lang sa trabaho. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ng matanda sa kabilang linya. Ikaw talaga. Masyado kang nagpapakabisi. Wag mong kalimutang magpahinga, ha? Si Jasper ba nandyan? Opo, La. Nakatabi ko nga lang kanina habang kumakain. Panay pa rin ang pangaalaga. Don't worry po, okay lang ako. Tatawag na lang po ako uli bukas. Sigurado ka bang okay ka lang, Kila? Saglit siyang natigilan bago sumagot. Opo, medyo. Emosyonal lang siguro ako ngayon dahil akala ko buntis na ako. Pero hindi pa rin pala. Pero lilipas din to. Alam mo, anak, hindi masama ang umasa. Basta wag mong hahayaang masaktan ka masyado
kapag hindi pa dumarating ang hinihintay mo. Lahat ng bagay may tamang panahon. Napakagatlabi si Kila habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. Salamat po la. Miss na miss ko na po kayo. Miss na rin kita, apo ko. O siya, magpahinga ka na ha. Tumawag ka agad kapag may kailangan ka. Pagkababa ng tawag, matagal pang napaupo si Kila sa balkonahe. Tahimik, hawak ang tasa ng salabat at nakatingin sa malalayong ilaw ng lungsod. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung kailan darating ang sagot sa dasal niya. Pero ang sigurado siya, handa siyang hintayin ito. Kinabukasan, maagang nagising si Jasper. Tahimik siyang pumasok sa kusina para ipagluto ng breakfast si Kila. Nang marinig niyang bumukas ang pinto ng banyo, agad siyang lumapit. Babe, sigurado kang papasok ka pa rin ngayon? Babe, kailangan kong pumasok. May lecture ako ngayon sa 2 section. Tapos malapit na ang midterms. Hindi ko pwedeng iwan yung mga bata. Pero hindi ka nga okay kahapon. Baka pagod ka. Pwede ka namang mag-leave kahit 1 araw lang. Lumapit si Kila at hinawakan ang braso ni Jasper. Alam kong concerned ka. And I love you for that. Pero mas lalong hindi ako mapapalagay kung alam kong hindi ko nagagampanan ng dapat kong gawin. Isa pa, baka mas lalo lang akong ma-stress kung wala akong ginagawa. Napabuntong hininga si Jasper. Okay, pero promise mo, kapag hindi ka naging okay sa school, uuwi ka agad ah. No pushing yourself too hard. Promise. At saka kailangan ko rin to, para ma-distract kahit konti. Okay, I pack you lunch. Huwag mong kalimutang kainin ah. Sino bang makakalimot sa love language mo? Thanks babe. Pagdating niya sa university, sinalubong siya ng mga estudyanteng busy sa paghahanda para sa quiz. Pinilit ni Kila ang sarili na maging normal, na parang walang lungkot o pagkadismaya sa loob niya. Pero sa bawat estudyanteng natatawa, sa bawat batang sabik matuto, parang may bahaging napupunan sa loob niya. Ngayon lang niya ulit naramdaman na, kahit papaano, may saysay ang araw niya. Okay class, just a reminder, your midterm coverage will include chapters 3 to 6. So make sure na naiintindihan yung key concepts natin, especially sa chapter 5. Nag-slide siya sa next slide sa projector. Now let's discuss Maslow's hierarchy for needs. Who can tell me the 5 levels, from bottom to top? May ilang estudyanteng nagtaas ng kamay. Ngunit napansin ni Kila ang isang estudyanteng nakaupo sa pinakalikod. Si Ruby. Nakatungo ito, nakangiti at tila abala sa cellphone. Huminto siya sa gitna ng lecture. Ruby. Hindi siya narinig ng dalaga. Patuloy pa rin ito sa pagtatype na tila may kachat. Mas lumapit si Kila sa likuran at sa harap ng buong klase, walang pasabi niyang kinuha ang cellphone mula sa mesa ng estudyante. Miss, I'm in the middle of a lecture. Wala ko sinabing break time. Nagulat si Ruby at halos mapatayo. Ma'am, sorry po. Nagre-reply lang po ako sa personal na usapan. Nasa kolehiyo ka na, Ruby. Hindi ko kailangan sabihan pa kayo araw-araw na huwag maging bastos sa gitna ng klase. Tahimik ang buong classroom. Ramdam ang tensyon, lalo na sa mga estudyanteng kanina lang ay patulog-tulog. Tandaan niyo to, ang respeto sa isang guro ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. It shows sa paraan ng pakikinig nyo, sa kung paano nyo pinahahalagahan ng oras, hindi lang ng teacher nyo, kundi ng sarili nyong pagkatuto. Lumingon siya sa harap. Continue with your notes. Ruby, see me after class. Tahimik na muling nagpatuloy ang klase, pero sa likod ng isip ni Kila, ramdam niyang mas lalong nanikip ang dibdib niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat na kanina pa niya pinipilit buhatin. Pagkatapos ng klase, isa-isang naglabasan ng mga estudyante. Bit-bit ang notes at tahimik na parang ayaw mag-ingay. Naiwan si Ruby, hindi makatingin ng diretso habang inaayos ang gamit. Hawak pa rin ni Kila ang cellphone nito habang nakatayo sa harap ng whiteboard. Nakapamewang at halatang hindi pa rin humuhupa ang nararamdaman. Ruby, alam mo ba kung gaano ako nadismaya sa'yo ngayon? Tahimik si Ruby, hindi makasagot. Nakayuko lamang ito habang mahigpit ang hawak sa strap ng bag niya. Pinilit kong pumasok kahit masama ang pakiramdam ko. Hindi ako nag-leave kahit pwede naman. Alam mo kung bakit? Kasi gusto kong magampanan yung responsibilidad ko.
Kasi iniisip ko kayong lahat. Iniisip ko kung paano kayo makakasabay sa midterms. Sorry po, ma'am. Hindi lang ito tungkol sa cellphone. Ito ay tungkol sa respeto. Hindi sa akin, kundi sa sarili mong pag-aaral. Kung hindi ka interesado, pwede kang mag-drop. Pero habang nandito ka, I expect you to act like you want to learn. Lalong yumuko si Ruby. Ma'am, sorry po talaga. Hindi ko po sinasadyang maging disrespectful. May emergency lang po sa bahay. Kaya kanina sumagot ako. Hindi ko na po inulit pero nahuli niyo na ako. Emergency? Opo ma'am, yung bunso ko po. May sakit. Tumawag si mama kasi kailangan namin bumili ng gamot. I'm really sorry. Hindi ko po sana binaliwala ang lecture niyo. Biglang lumambot ang puso ni Kila. Umupo siya sa isa sa mga upuan sa harap. Parang nawala ng bigat ang katawan niya. May anak ka na? Opo ma'am, wala pa pong 1 taon. Tumahimik si Kila. Huminga siya ng malalim. Saka ibinalik ang cellphone sa kamay ng estudyante. Okay, next time magpaalam ka. I would have understood. I'm not unreasonable, Ruby. Hindi niyo lang rin alam. May pinagdadaanan din ako. Pasensya na ulit, ma'am. Mag-aaral po akong mabuti. Pangarap ko pong makagraduate. Ayusin mo yan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak mo. Pagkatapos ng maiksing pakikipag-usap kay Ruby, nanatiling tahimik si Kila habang isa-isang nililigpit ang gamit niya. Laptop, markers at ang makapal na teaching manual na ilang taon na niyang hawak. Mahina pa rin ang pakiramdam niya, pero mas mabigat ang emosyonal na pagod kaysa sa katawan. Naglakad siya palabas ng faculty room, dumaan sa hallway na medyo tahimik na dahil uwian na. At habang papalapit siya sa main gate ng university, narinig niya ang pamilyar na boses. Uy, Kila! Napalingon siya. Si Franco, nakasabit sa balikat ito ang guitar case. At suot pa ang varsity jacket ng university na parang kaswa lang, pero model level ang dating. Pauwi ka na? Oo, tapos na rin ako. Kakapagod. Same here. 3 klase na straight tapos may taekwondo training pa mamaya. Pero mas okay yun, kaysa sa tumunganga lang. Napangiti ng bahagya si Kila. Ikaw na talaga. Teacher by day, coach by night. Tara, sabay na tayo palabas. Alok ni Franco habang inaayos ang strap ng gitara sa likod. Dumaan ako sa faculty kanina pero sabi nila nakaalis ka na raw. Sakto, nakita kita rito. Buti na lang nakita mo ko. Baka nakauwi akong tulala. Pagod? Medyo. Yung mga estudyanteng pasaway pero ayos lang. Part of the job. Pero ikaw na yun eh. Kila Villanueva. Ang legendary terror teacher ng department. Kahit masamang pakiramdam, hindi nag-a-absent. Napailing si Kila, natatawa. Hindi ako terror. Strict with standards. Pero in a good way. May kung anong init sa pisngi ni Kila pero agad niyang iniwas ang tingin. Hindi siya sanay sa mga compliments, lalo na mula sa isang lalaking parang lahat ng babae ay gusto itong lapitan. At higit sa lahat, may asawa na siya. Nang makarating sila sa parking area, huminto si Franco. Dito na ako. Ikaw, may sundo ka ba? Ihahatid na kita. Hindi, wag na. Magagrab lang ako. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng hatid minsan. Wala namang masama sa sabay. Salamat, Franco. Ingat ka sa training. Ngumiti lang ang lalaki bago naglakad papalayo. Pagpasok niya sa loob ng kotse, ramdam ni Kila ang kakaibang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa guilt. Dahil kahit sandali lang, parang gusto niyang tumambay sa presensyang hindi kanya. Pagpasok ni Kila sa bahay, medyo napansin niyang mas malamig ang hangin kaysa usual. Pag-angat niya ng mata, nakita niyang may mga patak ng ulan sa bintana. Huminga siya ng malalim at tinanggal ang sapatos. Paglingon niya, nakita niyang palabas ng kitchen si Jasper. Hawak ang isang baso ng tubig. Maambo na pala. Kadarating ko lang. Bala ko sanang sunduin ka sa school kaso late na pala ako. Tumingin si Kila sa bintana. Oo nga, umaambo na. Naglakad siya patungo kay Jasper at naupo sa couch. Sorry, medyo nahirapan akong tapusin ang lecture kanina. May mga estudyante kasi napasaway. Mukhang na-stress na naman ang asawa ko ah. Sana kasi hindi mo nalang pinilit pumasok. Ayokong umabsent. Malapit na ang midterms at ayokong magkaproblema ang mga estudyante ko.
Pwede ka namang magpahinga, Kayla. Di mo kailangan mag-isa sa lahat, lalo na kung may sakit ka pa. Alam ko, hindi ko lang talaga kaya magpatalo sa nararamdaman ko. Tinignan siya ni Jasper ng matagal, tapos dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Kayla at hinawakan ito ng mahigpit. Wala na akong ibang hiling, kundi makita kang masaya. Basta ikaw lang, okay na ako. Salamat babe, ako na yata ang pinakamaswerteng asawa sa buong mundo. Hindi na umimik si Jasper at nginitian lang ang asawa. Kinabukasan, nang huminto ang kotse sa harap ng university, ginawaran na muna ng halik ni Jasper sa noo ang asawa. Mag-iingat ka, try kong tapusin ang maaga ang trabaho ko para masundo kita on time. Kung hindi naman, magte-text ako sa'yo. Don't worry babe, I can manage. Nang pababa na si Kayla, ay nakita niya naman si Ruby na papasok na rin ng universidad. Ruby! Lumingon si Ruby at naglakad pabalik na may ngiti na sa mga labi. Ma'am, good morning po. Good morning Ruby. Pupunta ka pa lang sa klase? Opo ma'am, first period ko po ngayong 9 a.m. Ganun ba? Maaga pa naman. Hindi na natuloy ni Kayla ang ibig na sabihin nang makita niyang napatingin si Ruby sa loob ng kotse kung saan naroon ang asawa niya. Oh, meet my husband, Jasper. Babe, this is Ruby, one of my students sa klase ko. Ganun ba? Hi, Ruby. Hello po, Sir Jasper. Sige ma'am, mauna na po akong pumasok sa loob ba? Kailangan ko pa pong magbasa saglit at baka may biglaang quiz na naman Sir Draco. Sige, susunod na rin ako. Nang makaalis si Ruby, ay doon na rin muling nagpaalam si Kayla sa asawa saka pumasok na sa university. Pagdating niya sa hallway, nakita niyang naroon si Franco, ang co-teacher niyang music teacher at taekwondo coach. Nakangiti ito sa kanya, kaya't hindi niya maiwasang mapansin ang itsura nito ngayon. Nakaitim na polo si Franco, kasabay ng itim na pantalon na nag-emphasize sa kisig ng katawan nito. Gwapo si Franco at halos sa lahat ng mga kapwa nila guro ay nahuhumaling dito. Masasabi nga niyang kung wala lang siyang asawa, malamang nasa listahan na din siya ng mga nagkakagusto dito. Good morning, Kayla. Good morning, Franco. Medyo late ba tayo? Tanong ni Franco habang magkasabay silang naglalakad. Mukhang maaga mga estudyante. Oo nga eh. Sige Franco mauna na ako sa'yo. Good luck sa klase mo. At sa'yo rin. Nag-log-in na muna si Kayla saka siya nagpahinga saglit sa faculty bago simulan ng klase niya. Habang naglalakad si Kayla sa harap ng klase, napansin niyang tahimik si Ruby. Seryosong nakikinig sa bawat salita na lumalabas mula sa kanyang bibig. Tila ba may pagbabago sa batang estudyanteng minsan ay hindi nakikinig sa kanya. Masaya siya dahil alam niyang malaki ang epekto ng kanyang pagsusumikap na magturo at nakikita niyang natututo ang kanyang mga estudyante. Isa na rito, si Ruby. Nang matapos ang klase, nag-ayos si Kayla ng kanyang gamit at mabilis na umalis ng classroom. Ngunit hindi pa man siya nakalalabas nang makita niyang naglalakad si Ruby papalabas ng building. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nagdesisyon siyang tawagin ang pangalan nito. Ruby! Sandali lang! Ma'am? Nagustuhan ko ang participation mo kanina. Salamat at nakinig ka. Ma'am, salamat po. Gusto ko po talagang matuto. Natutuwa ako sa dedikasyon mo ngayon. Kumusta na palang baby mo? Nahilagnat siya, di ba? Maayos na po siya ngayon, ma'am. Mabuti naman kung ganon. Di ako nag-alala ka talaga. Buti nga pumasok ka ngayon eh. Kung gusto mo, samahan mo ako ngayon sa grocery store. Kailangan mo ba ng mga gamit para sa baby mo? Nagulat si Ruby pero may halong saya sa mata. Ma'am, okay lang po. Wag na po. Okay lang. Walang masama sa pagtulong. Para mas magaan din sa'yo. Walang problema. Sige po, ma'am. Salamat talaga. Kailangan ko po ng diaper at gatas. Tara, bumili tayo. Habang papunta sila sa grocery store, hindi maiwasan ni Kayla na mapatingin kay Ruby. Abala pa rin ito kakatingin sa cellphone na para bang may ka-text ito palagi. Busy ka lagi sa cellphone mo kinukumusta ko lang po ang anak ko, ma'am. Sinabihan ko rin po ang mama ko na may tumulong sa akin. Salamat daw po. Ganun ba? Sabihin mo, walang anuman.
Pagkatapos nilang mamili ng mga kakailanganin ng baby ni Ruby, ay lumabas na agad sila sa grocery store. Akmang tatawag na sana ng Grab si Kila para may masakyan sila dahil balak niyang isabay na si Ruby pa uwi nang biglang napansin niyang naroon ang kotse ng asawa niyang si Jasper. Nagulat naman siya dahil kakatext pa nga lang ni Jasper kanina na hindi siya nito masusundo. Pero heto't nandito ito ngayon. Babe, akala ko ba hindi mo ako masusundo? Yeah. Pero nang makita kong wala ka pa sa bahay, naisip ko na sunduin na lang kita. Mukhang uulan din kasi. Ayokong umuwi ka mag-isa. Anong ginagawa niyo dito? Kasama ko si Ruby. May binili lang ako para sa baby niya. Pwede ba natin siyang isabay, babe? Naku, wag na po, ma'am. Abala na po ako sa inyo. Binilhan niyo na nga po ako ng mga kailangan ni baby. Ihahatid niyo pa ako. Naku, wag mo nang isipin yun. Kumagabi na rin at delikadong mag-isa ka dito. Babe, isabay na natin siya. Sure, babe. Pumasok na kayo. Tahimik lang ang naging biyahe nila hanggang sa pinahinto na nga ni Ruby ang sasakyan at bumaba na. Salamat po talaga, Ma'am Kila at Sir Jasper. Bago tuluyang isara ni Ruby ang pinto ng kotse, napansin ni Kila na saglit na nagkatinginan si Ruby at si Jasper. Ngunit hindi niya na ito pinansin masyado. Pagdating nila sa bahay, pinark ni Jasper ang kotse at sabay nilang binuksan ang pinto. Pagtapos nilang mag-ayos ng mga gamit, naglakad sila patungo sa loob ng bahay. Nagbihis naman muna si Kila sa kwarto at pagkatapos ay bumaba. Napangiti pa siya nang makitang may nakahanda ng pagkain sa mesa. Ang swerte ko talaga sa asawa ko. Mas maswerte ako sa'yo. Halika na, babe. Alam kong pagod ka. Kumain na tayo para sabay tayo magpahinga ngayon. Tumango naman si Kila at sabay na silang kumain ng hapunan. Babe? May gusto lang sana akong sabihin. Napalingon si Kila sa asawa. Ano yun, babe? Siguro wag mo na munang tulungan si Ruby ng ganun kadalas. I mean, sapat na yung naitulong mo sa kanya. Baka lang kasi magmukhang unfair sa ibang students mo. Nagulat si Kila sa narinig. Ha? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't mabuti naman ang ginagawa ko? Tinutulungan ko siya kasi kailangan niya talaga ng tulong. I know, but you're a teacher, Kila. Hindi pwede na laging ikaw ang umaalalay. What if other students feel na pinapaboran mo siya? You need to be fair, babe. Fair? Jasper, hindi ba't parte ng pagiging guro ko ang tumulong? Yes, hindi naman kalakihan yung sahod ko as a teacher. Pero kung kaya kong makatulong, why not? Kung may nangangailangan naman sa mga estudyante ko, kahit hindi si Ruby at kaya kong tumulong, gagawin ko pa rin. Of course, I get that, pero if it becomes too much, baka magmukhang may favoritism na. And that could affect your reputation as a teacher. I don't want that for you. Tumingin si Kila kay Jasper at nag-isip saglit. Pero hindi ko naman siya tinutulungan para magmukha akong mabait, Jasper. Gusto ko lang na hindi siya maghirap. Hindi ko naman sinasabing huwag kang tumulong. Pero baka magtaka ang ibang estudyante kung laging ikaw ang andyan para sa kanya. I don't want you to lose your credibility. I'll keep that in mind, Jas. I just don't want anyone to feel alone, you know? But I get your point. I just want what's best for you. Hindi ko kayang makita kang magkaproblema. Nag-isip si Kila habang tumitingin sa asawa. May mga hindi pa rin siya naiintindihan, pero pinili niyang hindi na lang magtanong. Okay, I'll try to be more careful, Jas. Salamat na lang for the reminder. Ngunit magmula ng gabing yon, nagulat si Kila dahil hindi na pumapasok si Ruby sa paaralan. Isang linggo na ang lumipas at wala pa ring balita mula sa kanya. Nagtanong-tanong siya sa ibang mga estudyante sa klase, pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan si Ruby. Lahat sila naguguluhan din at nagbigay lang ng mga palusot at hindi tiyak na sagot. Naguguluhan at nag-aalala si Kila. Hindi siya makapaniwala na bigla na lang hindi papasok si Ruby. Kaya naman isang araw, nagpa siya siyang pumunta sa lugar kung saan nila inihatid ang dalaga. Pagdating niya roon, tinanong niya ang mga kapitbahay ni Ruby kung saan naroon ang dalaga. Ah, si Ruby! Hindi ko siya nakita mga 2 araw na. Baka po umalis na sila. Siguro po may pununtahan silang lugar. Hindi ko po alam. Nagdadalawang isip si Kila. Umalis na pala siya? Pero saan siya pupunta?
Iyon lang ang alam ko eh. Pasensya na. Para bang may kumirot sa puso ni Kila. Hindi niya alam kung anong nangyari kay Ruby. Kung bakit nagdesisyon ito na umalis bigla. Pagdating niya sa bahay, tahimik lang si Kila habang nag-aayos ng mga gamit sa kitchen. Nang makita siya ni Jasper, doon na siya nito niyakap. Are you okay? You look upset. Si Ruby kasi. Magmula nung gabing binilhan ko siya ng mga kailangan ng baby niya, hindi na pumasok kinabukasan. Akala ko, 1 o 2 araw lang siyang liliban sa klase. Pero 1 linggo na eh. Kaya pinuntahan ko na kanina yung bahay niya kung saan natin siya inihatid. Kaso, sabi ng mga kapitbahay niya, hindi nila alam kung nasaan si Ruby. Umalis na daw ito sa bahay nila. Babe, siguro hindi mo na kailangan masyadong isipin yan. Baka naman may nangyari lang sa kanya. O baka may ibang dahilan kung bakit hindi na siya pumapasok. Hindi ko kayang hindi mag-isip lang, babe. Siyempre bilang guro niya, hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa kanya. Naisip ko kung may problema siya, pwede niya namang sabihin sa akin, di ba? Ako pa mismo ang unang-unang tutulong sa kanya. Hila, hindi ko na talaga nakikita ang point ang lahat ng pag-aalala mo sa kanya. Siguro, may problema siya na hindi ka na makakatulong. Hindi na tama na ipagpatuloy mo pa to. Wala tayong magagawa kung aalis siya o hindi. Nagawa mo ng parte mo. Hindi mo na kailangan isiksik ang sarili mo sa kanya. Nagulat si Kila sa narinig. Jazz, bakit mo ba sinasabi yan? Gusto ko lang matulungan siya. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nawala. Paano kung may nangyari sa kanya? Gusto ko maging parte ng solusyon, hindi yung basta na lang titingin. Pero ayaw niya na nga sa tulong mo, di ba? If she wants help, sana sinabi niya. Kila, it's not about that. It's just, you're overthinking it. Sinasabi ko lang na wag mo na munang gawing personal ang lahat. Kung may problema siya, that's her issue, not yours. Her issue? Bilang guro, hindi ko ba responsibility na alagaan at tulungan ng mga estudyante ko? Hindi ba't iyon ang tungkulin ko bilang isang teacher? Yes, but not to the point na mag-aalala ka ng sobra, Kila. Hindi mo na kailangan magbigay ng sobrang effort na maghahanap ka pa kung saan siya pumunta. Hindi na fair sa ibang students mo. May hangganan ng lahat. You're too soft for her na hindi mo nga alam ang totoong kulay niya. Natigilan si Kila sa sinabing iyon ni Jasper. Hindi niya alam, pero tila may laman ang binitawan nitong salita. I just want her safe, Jasper. She's safe, okay? Paano mo alam? I just know. Ina na siya, diba? So alangan na mga aalis na lang siya doon nang hindi nag-iisip ng mabuti. Hayaan mo na siya and focus on being a teacher. Choice niya na yun. Kaya wag mo nang isipin ng mabuti. Ang dami mo pang estudyante na dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi lang siya. Hindi na siya nakaimik sa sinabing yun ni Jasper. Aminin man niya o hindi, pero may punto ito. Masyado na nga yata siguro siyang nag-aalala sa mga bagay na hindi na dapat. Natapos ang gabi at magkatabi silang nakahiga sa kama. Ang silid ay puno ng katahimikan. Maliban sa mabigat na paghinga ni Kila. Nag-aalangan si Jasper at hindi makatingin ng diretso kay Kila matapos ang init ng kanilang pag-aaway kanina. Ramdam ni Kila ang sakit sa kaniyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkadismaya. Pero sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa kanya ang nag-aalala din sa kanilang relasyon. Kila, mahinang sabi ni Jasper. Pasensya na, okay? Hindi ko na dapat sinabi yun. Siguro, hindi ko lang naiintindihan yung nararamdaman mo. Naramdaman ni Kila ang init ng katawan ni Jasper na lumapit sa kanya. Isang sulyap na lang ang ginawa niyang pagtingin kay Jasper at sa mga mata nito, nakita niyang may kasamang pagsisisi. Hindi mo na kailangan mag-sorry. May punto ka rin naman. Inilapit niya ang kaniyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Kila. Dahan-dahan niyang pinahid ang isang luha na hindi nito namamalaya na dumaloy. Gusto ko lang na maging okay ka. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Tumahimik si Kila at naramdaman niyang unti-unting nawawala ang bigat ng kanyang nararamdaman. Napansin niyang tila may ibang damdamin na lumalabas sa kanilang dalawa. Kung kanina ay puno ng tensyon at hindi pagkakaintindihan, ngayon ay parang may mas malalim na koneksyon na muling namuo sa pagitan nilang mag-asawa. Hinawakan ni Kila ang kamay ni Jasper at dahan-dahang nilapit ang kanyang labi sa mga labi nito. Ang mga halik nila
ay unti-unting nagiging mas malalim, mas puno ng emosyon. Wala nang mga salitang lumalabas sa kanilang bibig, kundi ang mga halik at mga titig na nagsasabi ng higit pa sa anuman. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nagtinginan sila. Kila, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Bumangon si Jasper at sa isang iglap, nagdikit muli ang kanilang mga labi. Ang init ng katawan nila ay nagsanib at ang bawat galaw ay nagdulot ng matinding kuryente sa katawan ni Kila. Naramdaman niyang hindi lang ang kanilang katawan ang nagkakaroon ng koneksyon, kundi pati ang mga puso nilang dalawa. Ang kanilang mga kamay ay naglalakbay sa bawat sulok ng katawan ng isa't isa at ang mga halik ay unti-unting nagiging malalim hanggang sa nauwi sa isang mainit na sandali ang gabing yun. Madaling araw na nang maalimpungatan si Kila. Tahimik na ang kwarto at tanging ang tunog ng mga hininga ni Kila at Jasper lang ang maririnig. Tumayo si Kila para magbanyo nang biglang umilaw ang cellphone ni Jasper na nasa bedside table. Alauna pa lang Sino namang magpapadala ng message sa kanya sa ganitong oras? Hindi niya alam, pero parang may nag-udyok sa kanya na tumingin sa cellphone ni Jasper. Kinuha niya yon at napansin ang message notification mula sa isang pangalan na nagsisimula sa R. Doon na halos dumoble ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya sanay na magbukas ng pribadong bagay na hindi kanya. Kahit pa asawa na niya si Jasper, nirerespeto pa rin nila ang privacy ng isa't isa. Ngunit sa pagkakataong yun, parang may isang puwersa siyang pinipilit sumilip. Dahan-dahan niyang binuksan ang message thread at nakita niya agad ang pagbati ni R ng happy anniversary. Tumigil ang oras sa kanyang harapan at doon nagbasa siya ng mga mensahe. Ang bawat salitang binasa niya ay tumusok sa kanyang puso. Ang epal talaga ng asawa mo, no? Muntik pang hindi maisauli yung phone ko kanina. Buti na lang hindi niya binuksan. Kung hindi, makikita niyang ikaw ang kateks ko. Ang hirap magbait-baitan sa harap ng babaeng yun. Pwede ko ba siyang sabunutan? Isang beses lang. Love, natanggap ko na ang pinadala mo. In fairness mas lumaki ngayon. Thank you. Kailan mo ba dadalawin si baby? Love, lintik na. Nasaan ka? Kasama ko ang asawa mo ngayon. Nasa grocery store kami. Bibilan niya daw ng gatas at diaper si baby. Hindi na ako tumanggi para effective. Halika na dito kung ayaw mong isumbong ko sa kanya na girlfriend mo ko. Love, thank you. Super comfy ng bagong house namin. Salamat. Don't worry, hindi na ako papasok para hindi niya na ako makita. Shucks! Ayaw ka na maging best friend ng asawa mo, no? Nakakailang. Thank you again, love. Pwede ka dito anytime. Sabihin mo lang at mamasahiin kita. Happy anniversary, lovey! Super saya ko at 1 year na tayo. Malapit na rin mag 1 year si baby. Alam mo na. Iilan lang iyon sa mga nabasa ni Kila sa message thread na galing kay R. At sa usapan pa lang ng mga ito, mukhang alam niya na kung sino ang R na yon. Sa sobrang galit at sakit na nararamdaman, hindi na napigilan ni Kila ang sarili. Itinapon niya ang cellphone ni Jasper ng buong lakas sa direksyon ng natutulog na asawa. Aray! Gulat na sabi ni Jasper. Napaupo ito sa kama habang hinahawakan ng sentido. Anong problema mo, babe? Pero hindi na siya nakapagsalita pa nang makita ang galit na mukha ng kanyang asawa. Hubad pa si Kila habang nakatayo sa harap niya. Pero sa mga mata nito, walang bahid ng kahiyan. Puro apoy ng pagkadismaya at puot. Si Ruby ba yung R na yan? Sabi niya sa chat, nakalipat na raw sila sa bahay na binayaran mo. Natigilan si Jasper. Nanginig ang mga kamay nito habang pinulot ang cellphone sa kama. Gaano katagal, Jasper? Gaano katagal mo akong niloloko? Huwag mo na palang sagutin. Dahil kakabati niya lang sa'yo ngayon ng happy anniversary. 1 year. 1 fucking year. Habang ako, iniisip ko kung bakit hindi tayo magkaanak. Kung may mali ba sa akin. Samantalang ikaw, may anak na pala sa iba. At sa estudyante ko pa na inakala ko nakakaawa. Ahas pala. Dahan-dahang yumuko si Jasper, pinikit ang mga mata at humugot ng malalim na buntong hininga. Kila, don't you dare say my name right now. Anong klaseng lalaki ka, ha?
Akala ko ba, pamilya ang priority mo? Ako lang. Tayo lang. Kila, mahina ang tinig ni Jasper habang dahan-dahang lumapit sa kanya. Please, hayaan mong ipaliwanag ko. Ipaliwanag? Alin, Jasper? Na si Ruby? Yung estudyante kong tinulungan ko, yung akala ko nangangailangan, kabit mo pala? Naawa pa ako sa kanya. Akala ko solo parent siyang iniwan, inabuso, pinagsamantalahan. Yun pala may suporta siya. Galing sa'yo! Sa asawa ko! Kila, hindi mo naiintindihan. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Anong hindi sinasadya sa pagkakaroon ng relasyon sa estudyante ng asawa mo? Sa pagbubuntis niya? Sa pagbili mo ng bahay para sa kanila habang ako dito? Araw-araw mong sinasabing mahal mo ko. Nagkamali ako. Weak moment lang yun. Lagi kang busy. Wala na tayong connection. Tumawa si Kila ng mapait habang pinupunasan ng mga luha. So kasalanan ko pa ngayon. Ako pa ang may kasalanan kasi nagtuturo ako. Nagbibigay ng oras sa mga estudyante ko. Dahil gusto kong maging mabuting guro, kaya napunta ka sa iba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam mo, Jasper, kung hindi ko pa nakita ang mga chat nyo, ilang taon pa akong mabubuhay sa kasinungalingan mo. Ilang taon pa akong kakain sa iisang hapag kasama mo na parang walang mali. Ang galing mo, no? Sa sobrang sweet mo sa akin, hindi ko na malayang isang taon mo na pala akong niloloko. Kila, don't even try to say it's the mistake. Kasi Jasper, isang beses lang ang mistake. Pero isang taon? That's not a mistake anymore. That's a damn choice! Mahal pa rin kita. Hindi ko sinasadya. Nalito lang ako. Naging mahina ako. Lakas ng nalito ah. Nagpakalito ka ng isang taon habang ako? Eto, nagtatrabaho, nagsusumikap, nagdarasal pa minsan na sana bigyan na tayo ng anak. Hindi ko alam. May anak ka na pala sa iba. Kila, please. Patawarin mo ko. Hindi ko intensyong saktan ka. Huminga ng malalim si Kila. Pilit pinipigilan ang pagbagsak ng kaniyang mga luha. Ang sakit, Jasper. Hindi dahil niloko mo lang ako, kundi dahil pinaglaruan mo yung tiwalang ibinigay ko ng buong buo. Patawad. Paulit-ulit na bulong ni Jasper. Sorry won't fix this. Not this time. Tumayo si Kila, hinila ang kumot sa katawan at lumapit sa aparador. Kailangan ko ng oras. Kailangan ko ng space. Kasi sa ngayon, hindi kita kayang tignan ng hindi naaalala ang kasinungalingan mo. Matapos makapagbihis, muli niyang hinarap si Jasper. Saan ang bahay na binili mo para sa kabit mo, Jasper? Saan? Kila, please. Huwag ka nang manggulo. Huwag akong manggulo? Ako ang asawa mo, Jasper. Ako ang legal na asawa mo. Kung may karapatang manggulo, ako yun. Hindi mo pwedeng protektahan ang relasyon niyo habang sinisira mo ang buhay nating dalawa. You owe me the truth. So tell me, saan siya nakatira? Please, Kila. Ayokong mapahamak kayo pareho. So, iniisip mo pa rin siya. Siya pa rin ang inuuna mo? Alam mo kung anong mas masakit? Yung ako pa rin tong pinapalabas mong masama, samantalang ikaw tong nambababae. Saglit na natahimik si Jasper bago napilitang huminga ng malalim. Sa San Antonio Village, yung kulay puting bahay malapit sa kanto. Number 23. Tumango si Kila habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Jasper at dali-daling umalis. Tumambay muna siya sa coffee shop ng ilang oras. Saktong maliwanag na sa labas ay nag-book na ng Grab si Kila. Pagkababa ni Kila sa kotse, hindi na siya nag-alangan habang lumapit siya sa pintuan ng bahay na sinabi ni Jasper. Kumatok siya ng malakas, 3 beses. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Si Ruby ang naroon, naka-oversized shirt at shorts na halatang nagulat pa nang makita siya. Ma'am Kila? Oo, ako nga. Surprise. Lumabas ka dito at mag-uusap tayo. Tila nakuha naman ni Ruby ang ibig niyang sabihin, kaya nagtaas ito ng kilay. Umalis na po kayo. Wala po akong alam sa gusto niyong sabihin. Pwede ba? Huwag mo akong paandaran ng drama. Ang galing mo rin, no? Inaabutan kita ng gatas para sa anak mo.
Hindi ko alam. Asawa ko palang ama niyan. Excuse me? So ngayon ako na agad ang masama? Hindi ka man lang ba nagtanong sa asawa mo? Siya ang lumapit, ma'am. Siya ang nangako. At oo, siya ang ama ng anak ko. Deal with it. Wow! So totoo nga. And you did not even feel a little bit of guilt habang niloloko mo ko? Niloloko niyo ako habang ako sinusuportahan kita. Pinagtatanggol pa kita sa mga estudyante. Pinaglaban pa kita kay Jasper. Well, maybe you're not giving him enough. Maybe he found something in me that he never found in you. Isa pa, huwag mo ngang sinusumbat sa akin yung mga tulong mo. Tumanggi ako, right? Pero nagpumilit ka. Napalunok si Kila, pero hindi siya nagpakita ng kahinaan. Ganun ba? So ngayon, anong plano mo? Palitan ako? Pamilya ko? Bahay ko? O sapat na sa'yo may anak ka na sa kanya habang ako nagtitiis sa pangarap na magkaroon ng sarili kong anak? Hindi ko kasalanan kung ako ang pinili niya. Hindi, Ruby. Pinili niyong parehong manira ng pamilya. Ang bata-bata mo pa. Alam mong maling ginagawa mo pero bakit proud ka pa? Ano na lang ang sasabihin mo sa anak mo kapag lumaki siya at nagtanong kung paano nagsimula ang love story niyo ng papa niya? Sasabihin mo nagsimula ang lahat ng pumatol ka sa isang may asawang lalaki? Kitang-kita ni Kila ang pag-igting ng panga ni Ruby, pero hindi ito nagsalita. Kila! Sigaw ni Jasper mula sa kotse habang mabilis na lumapit. Please, Kila. Calm down. We can talk about this sa bahay. Hinawakan siya ni Jasper sa braso, pero mabilis iyong inalis ni Kila. Don't touch me! 1 year mo akong niloko. Tapos ngayon gusto mong kumalma ako? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kasakit to? Akala ko busy ka sa trabaho. Hindi ko alam. Busy ka palang magtayo ng bahay para sa kabit mo. Kila, please. Umuwi na tayo. We can fix this. Fix what, Jasper? Wala na tayong aayusin. Sa araw na to, magpa-file ako ng annulment. I don't care kung anong explanation mo. Hindi mo ako deserve. Hindi ko to deserve. Kila, come on. Mahal kita. Mahal mo ako? Talaga? Sinasabi mo yun sa harapan mismo ng kabit mo? Kawawa naman ang kabit mo kung gano'n. If that's love, then ayoko na. Hindi mo lang ako niloko, Jasper. You made me believe I was safe. This is the last time you'll ever see me beg for love I deserve. I'm done. At sa mga huling salitang yun, tumalikod si Kila at diretso nang lumakad papunta sa kotse. Buo ang loob, pero bitbit ang bigat ng sugatang puso. Nakapangalumbaba si Kila habang sakay ng Grab. Pinipigilan ang pag-iyak pero patuloy ang pagdaloy ng luha. Nakatingin lang siya sa bintana habang binabalikan ang bawat salita. Bawat sulyap, bawat kasinungalingang itinago ni Jasper sa loob ng 1 taon. Liz, okay lang po kayo? Tanong ng Grab driver nang mapansin ang paminsan-minsan niyang paghikbi. Okay lang po, kuya. Salamat. Pagdating niya sa university, mabilis siyang dumiretso sa faculty office. Wala siyang pakialam kung mugto ang mga mata niya. Basta ang importante, makapag-leave siya. Kailangan niya ng oras, kailangan niya ng hangin. Ma'am Kila? Bati ng admin staff. Okay lang po ba kayo? Magpa-file lang sana ako ng leave. Emergency, effective today. Inabot niya ang form, hindi na niya pinahaba pa ang paliwanag. Nang matapos na ito, agad siyang lumabas. Pero bago pa siya makalayo, narinig niya ang boses na tumawag sa kanya. Kila! Lumingon siya at nakita si Franco. Nakaitim na polo at dark slacks. Casual pero napaka-dignified pa rin. Agad itong lumapit sa kanya, halatang nag-aalala. Hey! Mahinaw nitong sabi. Ano nangyari? You don't look okay. Wala. Personal lang. Come on. Kung gusto mong may makausap or just somewhere to breathe, I'm here. Promise, di ako magtatanong kung ayaw mo magkwento. Saglit siyang natigilan. Para bang gusto na lang niyang mahulog sa yakap ng kahit sinong handang makinig sa sakit na nararamdaman niya. Pero hindi pa siya handa. Salamat, Franco. Sobrang na-appreciate ko. Ngumiti siya kahit pilit. Text me anytime, okay? Kahit coffee lang. Kahit silence lang, basta nandito lang ako. Tumango si Kila
At sa unang pagkakataon mula nang mabasag ang puso niya, nakaramdam siya ng kaunting init. Hindi ng pag-ibig, pero ng malasakit. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay naka-check-in na si Kila sa isang maliit pero maayos na hotel. Tahimik, malayo sa gulo, malayo sa mga tanong, malayo kay Jasper. Pagkapasok niya sa loob ng kwarto, isinara niya agad ang pinto at sinandal ang likod. Doon siya unti-unting naupo sa sahig. Hawak ang dibdib niyang parang pinipiga ng paulit-ulit. Nagtagal siyang ganoon hanggang sa nakatulog sa pagod. Pagmulat niya, madilim na. Nakasindi na ang maliit na ilaw sa gilid ng kama. Parang biglang bumagsak muli ang katotohanan sa kanya. Hinila niya ang sarili para mahiga sa kama, ni hindi man lang nagbihis. At doon, muli siyang umiyak. Buo, marahas, at walang pakialam kung ilang beses siyang humikbi. Hanggang sa biglang nagring ang phone niya. Napatingin siya sa screen. Si Franco ang tumatawag. Hello? Kila. Malumanay at puno ng concern ang boses ni Franco. Where are you? I've been worried. I didn't want to keep texting, baka nai-stress ka lalo. Pero please, sabihin mo lang if you're safe. Okay ka lang ba? Tumingin siya sa kisame. Pilit pinipigil ang luha. I'm safe, Franco. I'm not okay. That's okay. You don't have to be okay. Not right now. I just want you to know that you don't have to go through it alone. I checked in sa hotel. I just needed space. I couldn't stay in that house. I couldn't breathe. I get it. Do you want company? Hindi kita pipilitin, promise. Pero if you want someone to just sit with you, dalhan ka ng dinner or kahit yakap lang. Napapikit si Kila. For the first time, someone offered her comfort without demanding anything back. Hindi kagaya ni Jasper na lahat ng ginagawa may kapalit. May kasinungalingan. Can you come over? I think I'd feel better if may kasama akong kakain tonight. Hindi pa din kasi ako naghahapunan. Kakagising ko lang. Nang sabihin ni Kila kung saang hotel siya nag-check-in, agad namang sumagot si Franco. I'm on my way. 30 minutes later, may kumatok sa pinto ng hotel room. Binuksan ito ni Kila na nakapangrobe pa, nakapusod at halatang galing sa pag-iyak. Pero nang makita niya si Franco, kahit simple lang ang suot nitong gray polo at jeans, tila may liwanag itong dala. Hawak niya ang paper bag ng food at isang maliit na bouquet ng baby's breath. I brought food. And this, para medyo sumaya ang gabi mo. Napangiti si Kila. Totoong ngiti, hindi pilit. You're too sweet, Franco. Only to those who deserve it. Sagot nito habang pumasok sa kwarto. Habang kumakain sila sa maliit na mesa sa loob ng kwarto, pinag-usapan nila ang kung ano-ano. Music, work, mga random memories sa school. Pinili ni Franco na wag ungkatin ang sakit. Alam niyang darating din ang panahon na si Kila na mismo ang magbubukas ng lahat. Pagkatapos ng hapunan, tumigil ang usapan at nagkatinginan sila. Thank you for coming. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin ngayong gabi kung wala ka. Kila, you don't have to say anything. Kahit tahimik lang tayo dito. I'll stay as long as you need. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kanya. Nagkatitigan sila sa mata at para bang sa lahat ng sakit na naramdaman niya buong araw, sa pagyakap ni Franco sa kanya, dama niyang hindi siya mag-isa. Bakit ka nga pala biglang nag-leave? You never miss class. Kahit may sakit ka pa nga dati, pinipilit mong pumasok. What's going on? Doon, biglang nanlambot ang katawan ni Kila. Nakayuko lang siya sa upuan habang pilit na pinipigilan ang luha na kanina pa nagbabadyang bumagsak. Pero sa tanong ni Franco, sa tinig nitong puno ng pag-aalala, nabasag siya. Franco, pinakpan niya ang mukha niya habang unti-unting bumabagsak ang mga luha. Niloko ko ng asawa ko. For a year. A whole damn year. Kaya nga ako nandito ngayon sa hotel, diba? At sinabi ko sa'yo kanina na hindi ko kayang umuwi sa bahay. Napahinto si Franco. Agad siyang lumapit at lumuhod sa harap ni Kila habang pinupunasan nito ang luha niya. 1 year.
1 taon niya ako pinagmukhang tanga, Franco. Ni minsan hindi ko naisip na capable siyang gawin to. He was so sweet, so attentive. Akala ko ako lang. Wala akong nakita, wala akong naramdaman. Kasi sobra akong nagtitiwala. Habang ako, ginagawa lahat para maging mabuting asawa, siya... Kila, maingat siyang inalalayan nito. Hinawakan niya ang mga kamay ng babae at ramdam ni Kila ang panginginig ng sarili niyang palad. I don't know what to say, pero ang alam ko, you didn't deserve this. Hindi mo kasalanan to. Ang mali ay hindi kailanman magiging kasalanan ng taong tapat. Masakit, Franco. Sobrang sakit. I feel so stupid. You're not stupid. You're brave. And you're strong. Kasi kahit ganyan ka nasaktan, nandito ka pa rin. Hindi mo tinatakasan. Hinaharap mo. Nang magtama muli ang kanilang mga mata, doon na bumalik sa lahat ng alaala ni Kila kung gaano nag-aalala si Franco sa kanya magbula pa man noon. Kung paanong hindi ito nawala sa tabi niya. Kaya naman hindi niya na napigilang mapatanong. Bakit ba ganyan ka, Franco? Noon pa man, hindi ka nawala sa tabi ko kapag may problema ako. Kung wala nga lang akong asawa, baka natukso pa tayo ng co-teachers natin. Natigilan naman si Franco at napahinga ng malalim. Kila, noon pa man, gusto na talaga kita. Pero alam mo na, respeto sa asawa mo. Ang mahalaga sa akin, masaya ka. Kasi yun lang ang gusto ko. Pero ngayon, hindi ko kayang tumabi lang at makita kang pinapabayaan ng asawa mo. Nagkatinginan sila. Hindi makapaniwala si Kila sa mga narinig. Para siyang binigyan ng bagong pananaw na hindi niya inisip na mangyayari. Wait, what? You like me all this time? Yes, but don't get it wrong, Kila. I never crossed the line. Wala akong balak manghimasok sa relasyon niyo. I respected that. I respected you. And him. Hindi ko na alam, Franco. Hindi ko na alam kung anong tamang gawin. Puno siya ng kalituhan. Subalit may nararamdaman siyang warm mula kay Franco. Isang uri ng pagmamalasakit na matagal na niyang hinahanap. I know. And I'll be here for you, Kila. Always. No pressure. Franco, I appreciate everything. I really do. Pero magkaibigan lang tayo, okay? Co-teachers tayo. At yun lang ang dapat maging limitasyon natin. Tinitigan ni Kila si Franco. At isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kaniyang labi. Kailangan niyang mag-focus sa sarili niya at mag-heal muna sa lahat ng nangyayari. I understand, Kila. And I respect that. I won't push you to feel anything that you're not ready for. Ngumiti si Franco, bagamat may bahagyang lungkot sa mga mata niya. Salamat, Franco. Sana maintindihan mo. Hindi ko lang kayang mag-isip ng ibang bagay ngayon. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko, lalo na sa mga nangyari sa amin ni Jasper. I know, Kila. And no matter what happens, I'll be here as a friend. Always. Habang nagsasalita si Franco, natutunan ni Kila na ang kung ano man ang meron sila ay isang bagay na mahalaga. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa ibang emosyon, ngunit alam niyang ang pagkakaibigan nilang ito ay magbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Kinabukasan, sinamahan siya ni Franco na umuwi sa kanilang bahay para kunin ang kanyang mga gamit. Bago bumaba, ay hinawakan muna ni Franco ang kamay ni Kila. Samahan na kaya kita sa loob? Huwag na. Kaya ko na to. Babalik din ako kaagad. Tumango naman si Franco, kaya bumaba na si Kila at naglakad papasok sa bahay. Pagpasok, nakita niya pa doon si Jasper na nakaupo sa sofa habang nagkalat ang mga bote ng alak. Jasper, I'm here to get my things. Kila, please. I know I made a huge mistake. Tumayo siya mula sa couch at lumapit para bang gusto niyang magmakaawa. Ngunit hindi na siya pinansin ni Kila. Ang dami mong chance, Jasper. Ang dami mong pagkakataon para iwasan si Ruby. Pero hindi mo ginawa. Pinili mo siya. Niloko mo ko. At ang sakit na hindi ko alam kung kailan nagsimula. Kila, please, makinig ka. Mali ako. Nagkamali ako. Alam ko I've hurt you. But please, give me another chance. Another chance?
Ganito na ba ako sa'yo, Jasper? Na parang wala lang? Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero once niloko mo ako, sorry. Hindi ako nagbibigay ng chance. Lalo na sa mga taong hindi kailangan nun. Kila, please. Hindi ko kayang mawala ka. Sana naisip mo yan bago mo ako niloko. Matatanggap ko pa kung nagkamali ka lang talaga eh. O nadala ka sa kahinaan mo. Pero you choose to stay with Ruby. Nakikipag-text ka pa sa kanya. At ang malala, pinaalis mo siya sa bahay niya para hindi na ako makalapit. Dahil natatakot kang malaman ko ang totoo. May anak kami. Hindi ko kayang talikuran ng anak ko. And I can't stand this situation. May connection na kayong dalawa dahil sa anak ninyo. And that's my point. Pwede mong sabihin sa akin pero hindi mo ginawa. At sa tono ng pag-uusap niyo ni Ruby, there's something going on. Hindi lang dahil ina siya ng anak mo. Kaya Jasper, magpakalalaki ka naman. Panindigan mo na lang ang anak mo at ang babaeng yun. Nagmamadaling nag-impake si Kila. Nang matapos, ay dali-dali na rin siyang naglakad palabas ng bahay. Sumunod naman si Jasper sa kanya. Nagmamakaawa pa rin ito. Pero nang makita nito si Franco, ay doon na nag-ibang ekspresyon sa mukha nito. Baka kabit mo rin tong si Franco, Kila. Ang mga salitang yun ay tumagos kay Kila na parang isang matalim na kutsilyo. Hindi niya inaasahan na makakarinig siya ng ganito mula kay Jasper. Kaya naman dali-dali siyang lumapit sa asawa at sinampal ito ng malakas. Huwag mong gagawing kalaban ng iba para pagtakpan ang kasalanan mo, Jasper. Huwag na huwag mo kong itulad sa'yo dahil hindi ako magiging katulad mo. Tumbalikod si Kila, hinawakan ang kamay ni Franco at sumakay sila sa kotse. Tahimik lang ang kanilang naging biyahe hanggang sa mapatingin siya kay Franco. Franco, pasensya ka na. Hindi ko alam na mapagbibintangan ka pa ni Jasper. Wala yun, Kila. Hindi ko naman iniiwasan yun. Hayaan mo siya mag-isip ng ganon. Palibhasa, gawain niya kaya nasabi niya yun. Huminga naman ng malalim si Kila at ibinalik ang mga mata sa labas. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ngayon. Lahat na nangyayari, ang gulo lang. Sinubukan ni Kila iwasan ang sariling luha. Ngunit hindi niya kayang pigilan ng emosyon sa kaniyang mga mata. Huwag mong isipin lahat yun, Kila. Ang importante, andito ako. Hindi kita pababayaan. Naramdaman ni Kila ang taus-pusong malasakit ni Franco. Hindi siya sigurado kung anong susunod na mangyayari, ngunit naramdaman niya na may bagong pag-asa sa kaniyang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na nagdalawang isip si Kila. Agad siyang nag-file ng annulment kay Jasper. Hindi na siya nagpaawat at kahit pa nagmakaawa si Jasper na mag-usap pa sila, hindi na siya pumayag. Wala na siyang panahon para sa mga palusot at mga saloobin ni Jasper. Ang naging desisyon niya ay tapusin na ang lahat. Hindi naging madali para kay Kila ang magdesisyon. Ngunit alam niyang ang annulment na ito ang pinakamagandang hakbang para sa kanyang sariling kapakanan. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang trabaho sa universidad, nagiging mas malapit siya kay Franco, lalo na sa mga pagkakataong magkasama sila pagkatapos ng klase o kaya ay habang tinutulungan siya ni Franco sa mga personal na bagay. Hindi na rin nakaligtas kay Kila ang mga maliliit na pagpapakita ng malasakit ni Franco sa kaniya. Habang natututo na si Kila na maging mas matatag, natutunan din niyang hindi lahat ng tao ay pareho. Hindi lahat ng mga nagmamagandang loob ay may hidden agenda. Sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan niyang magtira ng puwang para sa mga taong karapat-dapat na mas makilala. At kahit pa hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila ni Franco, alam niyang ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kaniyang buhay. Nagpatuloy si Kila sa kaniyang buhay. Mahirap, masakit pa rin. May mga araw na bigla na lang siyang maiiyak. Mga gabing hindi siya makatulog sa kaiisip kung saan siya nagkulang. Pero araw-araw, pinipilit niyang maging okay. Para sa sarili niya, para sa mga estudyante niyang umaasa sa kanya, para sa bagong simula na deserve niya. Isang gabi, pagkatapos ng faculty meeting, naabutan siya mag-isa ni Franco sa may parking lot. Tahimik na nakatingin sa langit na punong-puno ng bituin. Kumusta ka na?
Still trying, pero I think I'm getting there. Little by little. That's more than enough. Wala namang deadline ng paghilom, di ba? Salamat kasi hindi mo ako iniwan. Alam kong hindi ko pa kayang ibalik yung kung ano man yung nararamdaman mo para sa akin, pero hindi mo kailangan madaliin, Kila. I'm not here para may makuha. Nandito lang ako kasi gusto kitang samahan. Kahit anong klaseng journey pa yan. That means a lot. More than you know. At sa gabing yun, habang pareho silang tahimik na nakatingin sa langit, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Kila. Hindi pa man siya lubos na healed, pero alam niyang hindi siya nag-iisa. At kahit hindi pa buo ang puso niya, alam niyang may taong handang maghintay habang pinipili niyang buuin muli ang kaniyang sarili. 2 taon ang lumipas. Muling hinipa ng hangin ang buhok ni Kila habang nakatayo siya sa harap ng bagong university kung saan sila na-assign ni Franco. Ibang bayan, ibang simula. 2 taon na ang lumipas mula nang tuluyang maghiwalay sila ni Jasper. Nag-grant na rin ang annulment nila at ang huling balita, nagsasama na ito ng tahimik sa iisang bubong kasama si Ruby at ang anak nito. At si Kila, masaya na siya. Buo na ulit ang sarili. Wala nang kahit anong kirot sa puso kapag naririnig ang pangalang Jasper. Hindi man naging madali ang daan, pero tiniis niya at nalagpasan niya. Kasama niya ngayon si Franco, ang lalaking walang sawa sa pagdamay at pagbantay sa kanya na kahit kailan, hindi siya nanghingi ng kahit ano. Same coffee, extra strong, no sugar. Alam kong kakailanganin mo yan sa first day mo bilang bagong coordinator. Saad ni Franco, dahilan para mapangiti si Kila. Alam mo, minsan iniisip ko, paano kung wala ka noon? Eh di siguro, hindi ka pa rin naniniwalang deserve mong maging masaya. Baka nga, pero salamat for not giving up on me. Ngumiti si Franco at sa saglit na sandali ng katahimikan, tila lumalim palalo ang koneksyon sa pagitan nila. 1 buwan mula nang magsimula sila sa bagong university. Maayos na ang daloy ng trabaho ni Kila bilang coordinator. Tahimik ang lugar, sariwa ang hangin, at higit sa lahat, malayo sa sakit ng nakaraan. Pero kahit abala, hindi nawawala si Franco. Lagi siyang nandyan, hinahatid siya sa bahay, nag-aabot ng lunch, at minsan pa'y nagpapaalala kung may nakakalimutan si Kila. Alam mo, kung hindi kita kasama dito, baka nasiraan na ako ng bait. Di ko alam kung dahil stress ako o dahil ang dami mong pinapagawa para sa akin. Alam mo naman ako, certified alalay. Pero to be honest, I'm just happy to be around you. Well, I'm glad you're here too. May tanong ako. And you don't have to answer it if you're not ready. Okay, go. Do you think someday may chance ako? Napatigil si Kila, tumingin sa kanya at ngumiti. Hindi iyon mabilis o sigurado, pero may liwanag sa mga mata niya na matagal nang nawala. Someday, maybe. But for now, let me just enjoy being okay with you, by my side. Tumango si Franco at sa araw na yun, wala mang halik o yakap. Sapat na ang katahimikan na nagsasabing unti-unti may pag-asa. May event ang bagong university para kilalanin ng mga outstanding teachers and coordinators. Formal ang setup, may lights, music at stage. Naka-long gown si Kila. Simple pero eleganteng itim. Si Franco naman naka-navy blue suit. Guwapo, confident pero halatang may laman ng isipan. And now we would like to give a special recognition to 2 faculty members who have shown exemplary teamwork and dedication this semester, Miss Kila Samson and Sir Franco Mendoza. Habang umaakyat sila ng stage, nagkatinginan ng dalawa. May kilig, may tensyon, may kung anong hindi pa nila sinasabi pero parehong nararamdaman. Pagkababa ng stage, medyo nagkalayo sila. Pero maya-maya'y sinundan ni Franco si Kila sa garden area sa likod ng hall kung saan medyo tahimik. Kila, Can I say something na matagal ko nang gustong sabihin? Tumango si Kila, tumigil sa tapat ni Franco. I know you're still healing and I'm not rushing anything, pero gusto kong malaman mo. I love you.
Hindi to dahil sa lahat ng pinagdaanan mo. Hindi dahil gusto lang kitang alagaan. Mahal kita dahil ikaw yan. Yung tapang mo, yung puso mo, lahat. Natigilan si Kila. Kinurot siya ng emosyon. Ilang segundo siyang tahimik bago siyang ngumiti ng mahina pero mula sa puso. Franco, I was scared to admit it. Takot akong masaktan ulit. Takot akong magmahal ng mali. Pero the more I tried to deny it, the more I realized, mahal na rin kita. Totoo? Oo. This time, hindi na ako magpapadala sa takot. I want to give us, a chance. Dahan-dahan silang naglapit. Hawak sa kamay, mata sa mata. Hindi pa sila naghahalikan, pero ramdam na ramdam ang bigat ng damdamin. At nang mag-slow music sa loob ng hall, tinawag sila ng host. Sir Franco? Miss Kila? Everyone's waiting for you to dance. Natawa si Kila, ngumiti si Franco at inalok ang kaniyang kamay. May I? Let's dance. And under the soft lights and quiet applause, they danced. Nagpatuloy ang mga araw na masaya at tahimik para kay Kila. Wala na si Jasper sa eksena. The annulment had been finalized months ago and Kila never looked back. Sa bagong universidad kung saan siya na-assign kasama si Franco, araw-araw siyang inspired. Mas naging relax siyang magturo. Mas bukas siya sa mga estudyante at higit sa lahat, mas sigurado na siya sa sarili niya. Lumipas pa muli ang 4 na taon sa may faculty lounge. May bagong posters sa bulletin board. Congratulations to Professor Kila Samson Mendoza and Professor Franco Mendoza on their upcoming wedding. Sa tabi ng poster, may mga bulaklak, cake at excited na co-teachers. Napangiti si Kila habang binabasa ang pangalan nila. Hindi dahil sa bagong simula, kundi dahil sa wakas, natapos na rin ang masalimuot na yugto ng buhay niya. At sa hallway dumaan si Franco, hawak ang paboritong kape ni Kila. Kape, para sa future bride ko. Uy, wala ka bang klase? Meron, pero mas importante ka. They held hands, walked side by side, and with every step, they were finally walking toward the future they both deserve. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. This is Miss Hanalet here in Kuya Augustine Stories. Hanggang sa muli, paalam!